Hello po mga kabayan, magandang hapon dito sa Kuwait at magandang gabi dyan sa Pilipinas. Sa video pong ito tayo po makapanood kung paano step by step na ang konkreto nilalagay. Una muna precast slab, then paglagay ng precast slab, maglalagay ng rebar. And then pagkatapos ng rebar po ay maglalagay ng forma preparation para sa in situ. Pag tinawag nating in situ, yan po ay direct pouring o direktang buhos. Kagaya po nito, yan po, direktang buhos na po yung kinatatayuan ko mga kababayan. Maraming salamat at kung kayo hindi pa nakaka-subscribe sa OFW Life Mendoza channel, pa-press lamang po ang bell all notification at like and subscribe and para kayo updated sa ating mga latest video. Maraming salamat at God bless you. Eddie, wow! Yan naman po kung paano pinopormahan yung mga beam o biga, no? Yan po. So meron sa ilalim, may talagang steel form yan para matibay siya, hindi siya bumigay. Yan po ang kanyang rebar, ano? Yan ang rebar niya. So yan, matibay talaga. Meron 25mm, may 16mm, no? So yan po ang rebar niya dyan. Yan, meron pa doon, dalawa doon. Ito na lang, natitirang dalawa na beam bago tapos na lahat ng beam dito po sa bandang west. Yan. So yan, yung mga bato na ginagamit, ayan, galing pa ng Saudi yan. So ito ang another beam, bubuhusan siya hanggang pumantay dito sa longitudinal beam na yan. So yan po sila. So ito yung pinaka-last na beam na bubuhusan dito sa west na parte ng aming trabaho. Yan. Ito naman po ang itsura mga kabayan kung wala pa ang pinder beam. So makikita natin mga piles pa lang na binabaon siya, no? Dinadrive siya ng hammering equipment. Yan yung mga piles na yan. So after, kakapitan siya ng forma para sa pinder beam. At yun na po, yun sa dulo nun, yung dinahanap po natin, pinder beam na po yun. Yan yung kinakabit dyan, bubuhusan po yan, dyan po sasakay yung ating pinder beam. At yan po ang itsura pag wala pa siyang pinder beam, yung pinaka side niya, pinaka cover niya ng side niya. Yan. So, okay. Kita nyo naman po sa ilalim ng concrete na ginawa natin, ano? Renovation or rehabilitation. Yan po, malalaking bato po yan, galing pa yan ng Saudi, ano? So kaya ganyan po, magpatibay ng konkreto po sa pier. Yan, para mas matibay siya. Yan po ang itsura mga kabayan na pag hindi pa nalalagyan ng precast slab. Kaya pang mga ginawa naming precast slab, dito po yan i-install. Yan, at para madali po siya. At yan po, yan, sa ilalim po niyan, meron po sa tabi yan malalaking bato para hindi po gumuho yung ating concrete, ano? Sa pier, ganun talaga. So at yan naman nakikita nyo yan, yung sa kabilang side, yan po ay pinder beam kung tawagin. Yan po ang nag-hold sa lahat ng mga poste, at sa ilalim po niyan may mga piles po na nagbubuhat sa kanya, binabaon po yung mga piles. Kagaya po nito, yan mga piles po yan. Yan po ang naghahawak sa kanya para matibay. Yan, at sa ilalim din po niyan, sa ilalim nitong pinder beam na yan, may mga piles din po yan. Sa ilalim yan, bumubuhat sa kanya. So para matibay siya at hindi siya gumuho basta-basta.
Mahaba pong piles yan, humahaba ng nagsusukat ng 14.5 meter, ang iba 22 meter, ang iba naman 11.5 meter, depende po sa lalim at sa kanyang paglalagyan. So yan po, at maraming salamat. Yan po ang paglalagay ng slab, concrete slab sa bali precast na yan para madali. Tapos papatungan uli ng buhos na sa taas para pantay na siya. Madali nga siya. Ganyan po ang aming trabaho dito. Mga puro precast slab. Ginawa muna yan precast bago nilatag. At pagkatapos patungan ng slab sa taas para pantay. Yan pa sa gitna niyan, mga beam. Yan o. At dito na yan bubuhusan sa taas. Kaya yan. Magandang idea, mabilis nga naman. Beam, existing beam, new beam, precast slab, longitudinal slab, at saka yung sa dulo nyon ay pinder beam, yung naghahawak sa yan ang lalagyan ng mga bullard. Diyan tatali yung mga lubid ng barko. Wow! Hello po mga kabayan, ito na nga po yung top slab rebar natin. Yan o. Yan po ang bago buhusan ng pangalawang patong, second layer, ay yan muna ang top slab rebar natin. Dito po sa yan po ay sa deck area and sa yan pag na-approve na siya ng PMC o consultant is bubuhusan na natin. Yan, ito po yan yung mga divider para guide po yan para pantay yung concrete at may screen po yan, may screen para hindi naman lumabas yung concrete kasi hanggang dyan lang siya so span by span lang at yan po, yan ang finish na top slab natin. Ayan na po, yan siya, finish top slab na. Yan, may forma sa gilid para diretso. Ito po yung top slab natin. Nabuhusan na po siya. Yung dalawang span na po ito ang nabuhusan. So, yan po. Ito naman po ang barge na yan. Yan po ay ginagamit sa mga heavy equipment, mga heavy load, tulad ng mga blocks. Diyan po yan kinakarga. At tinutulak lang siya ng tugboat. Yan. Okay. So ito wala pa tong mga mga precast slab na naka-install. So ganyan po ang itsura niya pag wala pang top slab. Puro mga beam pa lang. Yan, at saka pinder beam, singular beam.